Para po sa ating discussion, what do you think God might change in a person's life who completely trusts the Lord by praying and fasting? Sa madaling salita, ano ba yung magagawang mabuti ng praying and fasting sa iyong buhay? Paano gagamitin ng Diyos 'yan, no, para sa iyo at para sa akin? Now, ako po naniniwala, no, na yung Diyos kumikilos talaga sa panalangin. Na tayong mga tao, ang kailangan talaga natin gawin, lahat ng mga concerns natin, lahat ng mga alalahanin natin, ibigay talaga natin sa Panginoon lahat. So, ang isang practical na pwede po natin gawin, i-categorize natin yung mga areas of life natin. Halimbawa, ano ba yung mga area? Area ng relationship, area ng finances, area ng education, area ng, kung ikaw estudyante, so education, area ng work, no? Or career, o hobbies, mga special prayer request, or meron kang category na para sa mga mahal mo sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon. So, pwede nating ilista lahat yung mga categories na yon, tapos tsaka natin lamanan. Halimbawa, yung mga kamag-anak natin, mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon, talagang makamundo pa talaga yung pamumuhay, walang takot at walang pagsunod at pagkilala sa Panginoong Jesucristo, pwede nating ilista doon, no? Mga loved ones na gusto nating mawin para sa Panginoong Jesucristo, isa-isahin natin yon. So, kung meron na tayong ganong category, pwede nating nakalagay doon mga non-believers o non-followers of Jesus. Pwede na nating isama sa prayer and fasting yon. Halimbawa, so isang category yon. Halimbawa, sa pamilya, yung may mga karamdaman, pwede nating isama. Or sa mga friends natin na ako pag nagpe-pray, meron akong category para sa mga friends, lalo na sa mga single na hindi pa nag-aasawa, na dapat mag-asawa na, no? Nakasulat yun doon. So, kasama yun sa prayer and fasting. Let's say sa finances, pwedeng kabuhayan, pwedeng negosyo na sisimulan, pwedeng pagtatrabaho sa ibang bansa, or pwedeng mga mahal sa buhay natin na nagbibigay sa atin ng tulong, sumusuporta sa atin. So, finances, pwede nating isulat doon lahat ng mga prayer requests natin. So, ang goal natin, lahat ng mga areas of life, lahat ng aspeto ng buhay natin, maibigay natin sa Panginoon. So, ang principle po na yan ay matatagpuan po natin sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Tingnan nga po natin, no? Philippians chapter 4, verse 6 to 7. So, dito po sa na ito, sa panalangin po na ito, kapag ipinanalangin natin lahat, ang makakamtan natin sa Diyos, kapayapaan. Magkakaroon tayo ng peace. Sabi po rito sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So magkakaroon tayo ng kapayapaan na hindi maunawaan ng mundong ito. Kapayapaan na mula mismo sa ating Diyos. Siya ay magbibigay sa atin ng kapayapaan. Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Kapag ang lahat ng bahagi ng buhay natin, all areas of life, naidulog natin sa Panginoon, na ibabad natin sa Panginoon, na isurrender natin sa Panginoon at sinabi natin, Lord, lahat ng ito ay sinosurrender, sinusuko ko sa inyo. Kayo po ang tumugon, kayo po ang magbigay ng solusyon, kayo po ang sumagot sa mga panalangin ko sa lahat ng aspeto ng buhay kong ito. Ayan po yung verse 6. Kaya sabi dito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So, ibig sabihin, imbis na mabalisa tayo, kaya tayo nababalisa kasi lahat ng mga concerns na yan, inaako natin. Pero kung ang gagawin natin, magpe-prayer and fasting tayo, lahat ng mga concerns, lahat ng mga kabalisaan, ibibigay natin sa Diyos, hindi na tayo mababalisa, na ibigay na natin sa Diyos. Kaya ang kapalit niyan, magkakaroon tayo ng kapayapaan. So, ito yung isa sa mga benefits ng prayer and fasting. Ito yung isa sa mga gagawin sa iyo ng Diyos. Bibigyan kanya ng kapayapaan after mong mag-prayer and fasting. Kasi yung may sakit mong mahal sa buhay, na-surrender mo na sa Panginoon eh. Yung negosyo mo, naibigay mo na sa Panginoon eh. Naipag-prayer and fasting mo na eh. Yung mga decisions na gagawin mo, important decisions, bago mo pagawin yung decision na yan, naipag-prayer and fasting mo na yan eh. Kaya hindi ka na mababalisa.
meron ka ng kapayapaan mula sa Diyos. Kaya again, yan po yung isa sa ginagawa ng fasting sa ating mga buhay. Maraming mababago sa atin. Unang-una na po yung kabalisahan, worry. Matatanggal lahat sa atin yon. Anxiety. Magkakaroon tayo yung peace of God. So, para po sa inyo, no? What do you think God might change in a person's life who completely trusts the Lord by prayer and fasting? Ipaalam niyo po ang inyong mga thoughts, no, sa comment section right below this video. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Magkita po tayo muli bukas, alas 5 ng umaga.